Okay mga tugang, balik kita sa satuyang programa. Oras tangon yan, alas 10, 9 nanin pagkaaga. Dagos kita kan satuyang programa sa programang relax lang. Mantang dahil takaibahan an maglula. Ngunya na pagkaaga na lunes, Mayo si Dua. Okay, digi kita sa, sa pinag-uurlayan ta, mapadapit duman mga tugang sa paano kita makatabang bilang ordinaryong mga tao, tanganing makatabang laman kita kan pag-ataman kan sa tuyang kapalibutan. Ano? Igwadig din mga recommendation mga tugang na dawa ordinaryong tao, pwede kitang magtabang sa ataman kan sa tuyang kapalibutan. Ninhuli nga nit ang problemang maray sa kinaaban iyo ang climate change na nangyayari. Puon pa ka ito haloy na, ano? Nangon niya naglalalaan na sistema sa bilog na kinaaban. Ansarong pwede tang gibuhon o kaya pwede tang gibuhon iyo ang bilang ordinaryong mga namamanwaan mga tugang, iyo ang pag-apon nin basura sa tamang lugar. Yan, perming pinagpapagirumdum kita kan sa tuyang otoridad na ang pag-apon ning basura sa tamang lugar ay kinakaipuhan na maray. Ha? Bakong pagpaparabasulon ta ang mga nasa autoridad, magtabang kita bilang mga ordinaryong mga namamanwaan na sa simpleng pag-apon kan basura sa tamang apunan ay kaipuhan na maray. Ay paano man kaya sa mga barangay sa mga banwaan na mayo nin ko yan, mayong tultul na apunan nin basura. O yan, ito man ang dapat na asikasuhon kan mga nasa gobyerno, lalo na ang nasa munisipyo hadi. Kaya ang sa indan trabaho na maghanap nin tamang lugar kung saan dyan iaapon ang basura kan bilog na munisipyo, ha. Minsan sa iba, sa barangay, igusindanin mga saliring apunan, pero may mga barangay man kaya talagang mayo ning apunan nin basura, kaya pinaghahakot yang kontrak. Kaya yan saro sa mga dapatan bantayan o kaya gibuhon bilang mga ordinaryong mga namamanwaan ang pag-apon nin mga nin basura sa tamang apunan, ha. Tapos pandua ang dapatan sabi digdi sa paliwanag pala, halata may paliwanag pala ini. Ihiwalay ang nabubulok, hindi nabubulok at recyclable na basura. Yan. Tulong klase yan, itong mga nalalapa, asin itong mga dain nalalapa, at sin itong pwedeng i-recycle, ha, na mga basura. Pero basura na pwede pang magamit sa ibang bagay. Kaya pwedeng i-separate yan. Huwag magtapo ng basura sa ilog, sa dagat, o sa kalsada. Yan basic yan mga tugang na dapatan gibuhon dahil mag-apunin mga basura dyan sa kasalugan, dyan sa kadagatan, siring man sa lalo na sa tinampo, ha. So, siyempre yan mahigpit na pinagbabawal yan kan sa tuyang batas. Garo abogado di may batas pa. O yan, bilang sarong ordinaryong tao, siguro kayang-kaya taman na yan gibuhon. Dahil na pag-asa sa tuyang gobyerno yan. Sa tuya na mismo maghahali ang pag-apunin basura sa tamang apunan. Ang problema duman sa mga mga lugar na mayo ka talagang maapunan hadi. O yan man, trabaho naman yan kan nasa barangay o sa munisipyo na mag-provide sinda ning tamang lugar ta nganing maapunanin na basura. Ta dawa kita man sige tang hinguwan na mag-apunin basura, pero man kitang lugar na apunan, abay delikadong sa intayan iapon. O, kaya tarabangan sana mga tugang bilang mga ordinaryong namamanwaan, siring man sa gobyerno kamo dyan, tarabangan kita.
Baad pagpaparasiritaron taan nasa ordinaryong mga tao na kung saan minaaraponin basura pagkatapos mayo man kita nin pinagtataon na ano na tultul na apunan nin basura ay hindi may ano man kita may ano man kamupalan mga nasa gobyerno may problema man hadi. Kaya kung higpitan taan sa tuyang kabarangay sa pag-apunin basura kay puhan igwa kita nin isasabi sa inda na lugar kung saan ta dapat iapunan basura. Okay, sa sunod, ano ang sunod? Kukuya nun tayo ni didikit-dikiton tatanganing makataok kita ng impormasyon duman sa mga nagdadangog, mapadapit digdi habang mayo pa si sa tuyan mga partner ay urulay-ulayan tungunan ang mga bagay na inita napakahalaga ini. Ang sunod iyo an paggamit kang eco-friendly na produkto. Yan. Ano ang mga eco-friendly na mga produkto? Ang eco-friendly na produkto iyo ang sabi digdi gumamit ng reusable bags. Mga bote at lalagyan na sa halip na single-use plastic yan. So kaipuhan palan, ayan. DJ, yung kanatabi sa linya. Hello, Lolo. Nagbabalik po ang Makuapo. Okay. Tama ka dyan, Sir Dan. Yung nabanggit mo na mag-reduce ng mga imbis ba yung mga plastic. Actually, sa Naga, Sir Dan, mahigpit na talaga ang lokal na gobyerno. Yung kakayarin din makahiling ng mga plastic. Igwaman itong mga wet, tong pera, karne. Pero kung mabakal ka ng mga ano pa man, talagang paper bag. Yan. Iyan ang tama. Saka, mas maray na to DJ na halimbawa masaod Bananggad, may ano ka na, may basket ka ng dardara. Correct. Kaso, Kandilo. Kandilo. Si basket ko lo, yaong kilula. So sa imong sildok. Si basket ko yaong kilula. Ang bira. Si Lula kaya ang gamit-gamit baga ka inahiling kong pirmi, sildok. Ito bagan gibo sa ratan, itong nawi. Iyo po. Oo, itong pigdalagan tanin sira na alang sira kam panahon. Ngunyan bibihira. Ngunyan dahil ako nakakahiling, kilula na sana ako nakakahiling kayan. Kilula na lang talaga. Siya na talaga ang tinaguri ang the ancient. Oo. Kaya ito ba kaya DJ, kaya ito nagigirumduman ko an mga nagsasaraod, igwayanin dardara may mga dardara sindang basket na itong kuyan, karagumoy. O kaya naman talaga sildok. Yan. O kundi palibhasan an sa tuyang mga kababayan ngunyan medyo nagkaigwa ng arte. Abay mga plastic na sanaan dinadara kundi arog nga ni kan igwa ning mga lugar digdi sa Satuya na bawal na yan mga arog kaya na lalaagan bagapalan. Yung plastic na yan. Bawal na po talaga yan. Kaya dahil yun ang problema sa nasyon Pilipinas. Pag iyang patin mga plastic na kaabot diyan sa mga drainage kang kan tubig. Mabaha sa syudad kang Naga ang babarasulon so yaon sa pamahalaan. Sinisiki Mayor. Iyo talaga ang totoo kan DJ agihang kan tubig nababarahan ng plastic. Ini pating plastic dahil mo yan pag nakabara na yan masakito na marihali. O di imbis na dumaloy ang tubig sa tamang daluyan, nahihipaan kainin mga arugaan. So bilang sarong ordinaryong tao, an sa tuyang pinag-urulayan kung paano kita magtabang sa pag-alaga kang sa tuyang kapalibutan, o ining simpleng mga bagay, pwede ta ining gibuhon palang DJ. Kaya ang tamang kanta diyan para sa gabos, masdan mo ang kapaligiran by asin. Uruatyan, ipapakanta ko yan sa imo DJ, uruatyan ta, mag-abang kamo ta. Pagkatapos ka ining ulay-ulayan mi digdi, papakanta unta ang DJ kang Naga. Silula dami entry man. Hilingunta daw kun ang DJ kang Naga, daugon kang makuapo ni Lula.
Si Lula dapo ma-defeat. Yan, hilingon ta daw ta gibuhon ta daw lugod ining programa tang bago kaya mapakatapos ta kan mga diskusyon sa topic, kakantaan kita kan gustong magkanta. Si sa indo ang gustong magkanta diyan. Ibabali ta digdi sa urlay-ulay ta digdi sa programa. Garo magayon lo ay ning segment ta sa relax lang. Ito bagang itong overview baga kang sa tuyang topic, tapos hahanapan mo ning titulo ang kanta na na relate sa tuyang topic. Yan, related kan topic ta, tapos ipapakanta ta sa mga DJ. Yes, kilula mo na binaman. Okay, yan. So, saro pa DJ tangan sa paggamit ng eco-friendly na mga produkto, piliin ang biodegradable o sustainable na produkto. Yan. Ano-ano mga sampul kang biodegradable DJ? Mga biodegradable. Oo. Yan. As in, mga sustainable na mga produkto. Piliun tada yan. Tanganing pag magamit kita ng mga eco-friendly na mga produkto. Bilang sarong mga simpleng na mamanuaan, kaipuhan tang magamit ng eco-friendly na mga produkto. Itong mga dahil nakakaapekto sa satuyang kalikasan, iyon irinirekomendang gamiton, DJ. Oo, ining ining mga sabon may chemical yan nakakaroon din ng ozone layer. Diba? Yan. So, patok digdian ko yan. Ang KKBN natural. Ang mga produkto. Yan. Yan ang natural. Mga produktong natural. So, saro pa. Dagdagan pa ining sa tuyang urlay-ulay. Iyo ang pagtitipid ng tubig at kuryente. Yan. Tangani da kitang makatabang sa maggana ang climate change digdi sa kinaban, kay puhan da kitang makano o DJ na magtipid kan tubig sa kakang kuryente. Ako sigurado ako na diyan kamo sa syudad, tiripida na maray diyan. Iyo, kay puhan magtipid. Sirdan ta sa syudad ding Naga, nagluluya-luya ang tubig. Bakusa na sa syudad kang Naga, minsan sa ibang banwaan kan guwa ay human, ay banwaan kan partido nagluluya man ang tubig. Talagang parti na yang kan kang kaluyahan kang kuyan kan ang pagkaraot kan sa tuyang environment. Kaya si Lula tamay busay diyan. Oo, maray pa duman sa may mga sadiring tubigan, pero duman sa talagang Mayo ay masakito na marayan arugan na kamugtakan. Kaya dapat magtipid sa tubig, daing gayo maging maarte, tapos ang saro pa iyo itong kuryente. Paano po tinitipid DJ ang kuryente? Number 1, pag mayong tao, i-off ang gabos na mga mga fuse wire, binababa niyan. Kaya masaksakan, tataranggalon mo gabos para daw mayo ka, dawa yung effectan mo, inop mo yan ng zero. Nagkukonsume ang gari yung kuryente. Yung nga ni, ang problema pa dyan, kung minsan maarte ng maray, pag maarte na kaya DJ, dawa may naka-aircon na, naka-electric pan pa. Sosyalon man ini yung akit na yan. Igwa talaga akong nahiling kaya na arugaan ng kamugtakan. So dapat nganing kita tabang sa ataman kan sa tuyang kapalibutan sa kaday magnganaan climate change digdi sa kinaban, abay inut magtipid sa paggamit kan mga arugkaan. Ang benepisyo ka ini mabibenepisyohan ka ining gayo noy ang kuyan sa tuyang sa diri mismo, di ba? Tama. Siyempre pag nagtipid ka, tipid man ang sa imon ko yan. Sa imong bayadan. Yan, tipid ang bulsa. Yan. So kaya nga, hindi naman sa manungod sa kuryente, mas maray itong mga, may mga solar na baga DJ, dahil nang guys, dahil nagagamit ka ining
halis sa Arugang Kasuriko. Diyan sa Naga, Kasuriko dos diyan hadi. Kasuriko dos. So, ako ning solar pero dai kayang paandaron ang gabos na mga na mga yaon sa harong, pero at least nakatabang na sa pagtipid kan kuryente. Kami nga digdi sa siyudad ding Naga. Digdi sa Tigalaugan kong company. May gamit kaming solar sa harong ni Big Boss me. Ano yan? Yan ang nagsusupply ng kuryente pagbanggi. Kaya siya na nagkukwad mo sa kuryente kang Kasuriko. Tama. Totoo kayan DJ, talagang saro yan sa mga nakakagrabin marinin na bayadan pag minsan namumroblema kita pag abot kan sambulan at grabin mari ang bayadan dahil lang kan daita natipid an paggamit kang kuryente. Dawa nag-good pa ang Kasuriko na ay nagbaba po nga ang taripa ng kuryente sa residential da ikaw makampante kayan dahil nakadepende yan sa konsumo mo mga sarong indo. Halimbawa igwa kayan dyan na nagtuturog-turog, naghihiling-hiling ning television. Naturugan. Pagkatapos pag pinundo mo ang TV, naanggot. Naghihiling ngaya ko. Mayo ka ngayang ugali ang permin-termino kan mga nagtuturog-turog na gurang. Ay ining akin ni mayo laman uro ugali. Naghihiling ko ning telebisyon pupunduhan. Daita ka mo pinadarakula kan mga arog ka na ugali ha. Paandara. Abrihian ta naghihiling ngani ko kan sa kuyang paboritong ko yan artista. Pagkatapos pag pinaandar kamang nun naman kasaki naghukragong na si Lolo. Ay nako. Minsan arog kayan mga style ta na duruble. Igwa naman kan DJ na sa sarong harong taraid man sana sa sarong sala pero kanya-kanyang electric fan. Kanya-kanyang tigsararo. Yan ang mga ugali na ang paghuna ta dahil kita nakakaperwisyo sa kinaaban. Nakakaperwisyo na kita kayanta ining paggrabe kan ko yan kan climate change. Saro yan DJ ang dahilan an sobratang paggamit kang elektrisidad. Okay? Dagos ining ini saro pa. Pagtatanim ng halaman at puno. Yun na yan so pig-uday-ulayan ta kasubago na dapat gibuhon tang green ang kapalibutan. Ay papanong maging green ang kapalibutan na anggot kita duman sa mga politiko na dahil nagpapasiminto. Pagkatapos sa politiko man mapangako pagkampanya. Pag ako binutuhan nindo ipapasiminto ko ang gabos na yan. Gabos ngayang tinampo sa syudad papaatupan ko. Kaya paano kita mag-green? Taan plano itong nabasa ko kayang barita duman sa urulay kan mga leader kan mga nasyones as in relihiyon ang plano ninda talaga gibuhon na green ang kinaban. Kundi paano maging green kung siging improve kan mga teknolohiya sinisirimintuan mga dapat simintohon mayo na kitan daga tapos arudod ka ni Sir Dan. Sabi baga make it green ang mundo. Di magtanom ng kahoy, gabos mga green leafy, and ang lahat ng tao, lahat ng gusali, lahat ng kalsada, lahat green. Koloran green. Na-imagine ko yan. Pambira. So, talagang masakit talaga di. Kaya kung ang mga kabataan dahil na aware kan mga nangyayari digdi, abay pag nangyari ang mga darakulang makukusog na kalamidad, mapiring-piting na lang kita. Dadaita nakuhaan tamang sistema kan pag-ataman kan sa tung kapalibutan. And lalo lang kita di sa Camarines Sur
Atamanan taang bukid isaro, Yan. maugmang pagilngom. Yan. Yan, magayonon yan. Tapos, sabi digdi, pagsuporta sa eco-friendly na inisyatibo o yung mga eco-friendly na mga inisyatibo. May mga programaan sa tumbarangay mapadapit sa kapalibutan, suportahan ta. Suportahan ta talaga. Ang problema kung mayo man nganing programaan barangay. Ay nako, mayong pagpadangat si Kapitan. Oo. Ang pinag-iisip mo niya ni Kapitan, madali na naman yan ang eleksyon sa October na ngaya. Yan. October na ngaya, paano nang kita ka ini? Dahil lamang niya nakabawi kan sa tuyan. Mga arog kayan. Lamang, dapat may naginibuhan ka, diba? Pagtanong ng punong kahoy, magirumduman mo, ay, nag-edad ka na ning, kunyari, edad ka ng 80, ay, kaedad ko pala ng punong kahoy na ni. Oo. Sabi digdi bilang kita mga ordinaryong mga namamanwaan kay puhan tada na suportahan ang mga eco-friendly na mga proyekto. Kaya duman sa mga barangay official, ano ang mga proyekto nindo na pwede min suportahan. Yan. Sige. Ano daw yan? Sige daw, simbag daw tabi. Ano daw ang project ni Kapitan na pwede tan suportahan mapadapit sa kapalibutan? May mga barangay na mahigpit man niya sa ordinansa na darako po ang mga ayam. Pero sa mga ayam, ugmado man na marayta, sigis na bang parasad-pasad. Di mga araw ka na bagay. So sige, papakantaon mi ika, oratyan, saro na sana DJ. Ang sabi digdi, paggamit ng mas kaunting sasakyan. Ini DJ, paano tayo nagigibuhon? Tama, tumbukon ta na yan, Sir Dan. Yan, sige daw. Siging ambisyon, bakal nga kong sasakyan. Ang problema, kamay ng parkingan. Pagkatapos, parking sa tinampo. Ang report bagangon yan na nakaaging, nabasa ko kan sarong simana, na ang Pilipinas, naglubong maray, nagdakul maray an sasakyan ka nakaaging taon. But sabihon, kadakol nagbakal ning lunadan digdi sa Pilipinas. Totoo yan, Sir Dan. Mati mo nga ni sa pabarabago ang taon. Dati man nga 2020 aron nga nila mga traffic sa highway na ningon yan baga. Traffic na anytime, anywhere. Yan an medyo magayon sa nang pagdangugon inin sa tuyang pinag-uulayan pero masakito na maray gibuhon na di. Saan sabi digdi? Mga tasirda sa sakyan mayo. Ako nga ni, dati igo ako nin motor pero ngunyan garo bisikleta nga ni mayo. Ako igualo. Pero dai kaya bilang ordinaryong mga namamanwaan, dai man kita sabi digdi paggamit ng kaunting sasakyan. Ako dai ako kaini apektado. Ang apektado digdi so mga nagpipira ng sarong pamilya kadakol ning sasakyan. Bistado ko yan. So dai taman ko ta mayo mambagitang karapatan na na sabihon na dai ka mo magbakal nin sasakyan ta may pambakal bagay yan. Pangarap pa nin yan lalo na kung igwa ka ning negosyo mananggad. Pero advice baga kaya na dapat dai pagpadakulon ang sasakyan tanganin dai lubuan magnganaan climate change sa kinaban. Ang problema DJ sige sana kayang giribo. Yan, kung mayong magibo, mayo man mabakal. Kaya masakito na maray irintindian digdi sa kinaban, magibo ka man. Garo man lang ni lolo. Panilo ining kampanya kang gobyerno na puhuon ang ipinagpapangalad na droga. Paano mapupuho kung may payo, may pinaka pinuno na nagsusugibo, di ba? Ang nariribong laman akong kakaisip kaan. Sige sindan sarabi na puruhoon ang mga droga naan pero sige man giribo kaan. Iya nga ni lo. Yan problema kayan lo. Pigong para laog sa Pilipinas. Kita man maginibuta kaan. Mayo man kitang maginibusin da baga.
Sinda so mga protektor kan mga arog kan, sinda so nagigiribonin ngaya garadanon ang mga drogista. Seryoso ni Lolo ay garo may tinutungkusan ka lo. Ang anggut na maray ako kang sistema. Hello, kalma. Grabe lo, may pupunto ka. Ay mayo nonoy. Masarabi sinda. Tayo. Ano? Ay ta. Igwa ka lo, igwa ka. Sabihon, asita ngaranan ko na lugod. Nagdanaw na tuya to. Mira. Okay, DJ, magayonon an sa tuyang topic manungunig di sa pag-ayos kan o kaya paano kita mag-ataman kan sa tuyang kapalibutan bilang ordinaryo sa nakitang mga namamanwaan, mayo man kitanin kuyanin kaput na anuman na posisyon sa gobyerno, mayo man laman ka ano-ano, kundi nagtatabang kita tanganing maayos an kapalibutan. Ang problema, makanta ka na, manungod sa kapalibutan. Ano, ready ka na? Ready. O sige daw, nganing makumpleto, inin pinag-uulayan tang kapalibutan, kantaon mo ining ko yan, ining kapaligiran. Masdan mo nga paligid. May ano ka dyan, may minus one. May lyrics ako, may lyrics. Ay, may lyrics ka. Sa kuyaan ko yan. Tugtog lang sa mo lo. O, sige. O. Okay, danguguntang matugang si DJ sa saiyang kansyon. Ang primerong kansyon na madadangog nintungon yan. Ang titulo kan sayang kakantaon kapaligiran. Inisoblion mingon ay ni asin. Sa naggibo ka ining kapaligiran, soblion mo dahil mo kami pagkuyan, copyright ha? Soblion mi lang po, soblion mi lang. Soblion sanaan para kanta, hali pa duman sa syudad kang Naga. Nagtuboan sa iyang mga anit digdi sa banwaan kan gowa sa barangay Tagungtong. Ang DJ kang Naga. Ang ngaran kani si Nonoy Rostan Malyanta. Okay na, Lolo. Wala po ba kayo mga kamay? Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pagunlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit huwag nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man, sariwang hangin sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko'y iking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalangoyan. Bakit
Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pagunlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahong ibong dala ay wala nang madadapuan. Pasdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit ang ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pagka niya'y binawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa ating pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking nalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Okay, resibihon mo ang sarong hotdog, saka ang sarong kape ni Manoy. Ayos, thank you po. Nahali ki Manay. Pambira talaga, no? Galing talaga, DJ kan araw kaya na sistema. Magayunon pala na de. Naantig ang sakuyang puso duman sa sa kanta. Uyugon mun kapaligiran na minsan nalilingawan ta na baga, DJ. Ngunyan binuhay mo tapos binuhay mo pa ang kanta na talagang gayon kan araw kaya na sistema. Okay, DJ, salamat na maray kan sa imong magayuno na kanta na related na maray sa satuyang topic mo niya na pagkaaga. Sabi pati duman sa kanta ining hindi masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira sa kalikasan. Ang pag-unlad baga, kadakol mga pag-unlad ngunyan sa kinaban, pero kadaklan kayan nakakaraot sa tuyang kalikasan, DJ. Tama. Kaya magayunon itong kanta mo na sinublian sa asin. Sinublian at alagaan. Yan. Ang tawayanan man na mga tugang ang masunod na program alas 11 si Kagawad Kid Rivero. Siring man pag alas 12 mga tugan ang tabayanan si Sir Richard Bilyesa sa sayang programang Kalusugan, Kayamanan, Basta Natural sa 103.7 Kiss FM. Okay, mantang ang satuyang panahon mainit ang satuyang kapalibutan, DJ. Yes, mainito. Talagang magayon na magkarigos duman sa busay. Uy, sa inabusay daw an marengon yan pataw-pataw. Ano? Duman kina Lula. Yaw na duman na indot na bitarang labahan si Lula. Kaya palang garubagan dahil na interesado si Lulang makaibahan sa tuyat. Kung ano-ano. Sabi ni Lula Lo, yaw naman dati mako apo. Bira. Di pwede, Lula. Kaya sa sunod, dumang ka na sa mayong ribok. Then iba si Lula ngunyan maribok na duman sa enda. Paano kayang mag-star sa maribok na lugar? Diyan baga sa Matakla, DJ, may may matrangkilong lugar. Ano daw kung Igwa. Duman ang mag-star si Lula. Duman sa lugar na kung saan talagang karibok miski hunik kang ibon. Dahil mo na madadangog. Pambira. Yaon da siya sa maribok na lugar. Okay, DJ, medyo inabot na kita nin oras. Tanganing luway-luway naman kita magparam.
Bueno, sige po. Salamat po muna. Inat-inat po sa kabos. Pasalamatan ko si Sir Richard Biliesa sa KKBN, kay Ma'am Beth Nunez sa ating station manager sa Indosordan, and kay Ma'am Sara. Salamat po muna. Itapamin na akong nakakaibanan. Welcome. Digdi sa ating programang Relax Lang. Ako po ang sinumakaw apo ni Lolo and Lola, DJ Rostan. Okay, salamat na maray DJ sa imong partisipasyon sa satuyang program ngunyan na Lunes. Ngunyan pinapasalamatan taman ang bilog na pwersa kan Kiss FM. Sa lado teknikal kaibahan niya to si Sir Felix J. Celso, siringman sa ngaran ni partner Sarah Jane Diloveno. Siringman si Lula asin Lola. Salamat na maray sa indo, boss. Maduma na kami sa agang giraray ha, mairibahan kita. Iniman po ang sa indong lingkod, Dan Rivero, nagpapasalamat kan sa indong pag-antabay.